Sabi ng iba, sugapang kakampi daw si Lebron. Dito open na siya pero mas pinili niyang ipasa kay Luka ang bola para sa 50 big points ni Luka. Ganun siya kadakila, kumbaga isusubo niya na lang, ibibigay niya pa sa kakampi niya. Ganun siya kabait. Dati si Lebron ang ginagawa nito, yung i-feed ka para maabot yung high scoring game. Ngayon siya na ang gumagawa. Ganun ang totoong magaling na basketball player, marunong mag-adjust, marunong maging Robin ang dating matagal na naging Batman. Tapos yung iba sasabihin na si Lebron ang panira sa Lakers. Sabi ng mga haters, nag-adjust na nga yung tao. Actually, first time sa karir ni Lebron na parang role player siya kung ituring. Yung bihirang makahawak ng bola, nasa corner, nakatunganga, pinapanood si Luka mag-dribble. Tapos kapag natalo, siya sisisihin kasi matanda na raw. Tapos kapag nananalo ang Lakers, sinasabing di na siya kailangan sa team. Ganun kabuang ang mga haters ni Lebron. Speaking of Lakers, akalain mong third seed na ang Lakers sa West nang paganon-ganon lang. Hindi mo ramdam, hindi mo nga sure kung legit na title contender ang Lakers ngayong season dahil sa pag-i-struggle nila sa depensa at hindi pa nakukuha ni JJ ang tamang timpla para pagsamahin si Lebron, Luka at Reeves. Kasi kung titignan natin ang current standing sa West ay hindi ka pwedeng makampante kahit ikaw yung top seed kasi kahit yung mga team na nasa play-in spot ay kayang sumibak ng mga team na nasa taas. Ganun kadikit ang bakbakan sa Western Conference. Kung ikaw yung Lakers, syempre ayaw mong maulit ang nangyari last season, ang masibak kaagad sa first round ng playoffs. Diyan papasok kung gaano nga ba kasulido ang chemistry at laruan ng Lakers pagdating ng post-season. Sabi nga ng mga basketball expert, kung sino man ang team na lulusot sa West ay malaki ang porsyento na siya na ang makakakuha ng NBA championship. Sa part ng Lakers ay hindi yun ganun kadali, lalo't nasa West ang mga team na sa tingin ko ay kahinaan ng Lakers. Andyan ang Minnesota, sumibak sa kanila last season, ang defending champion na OKC at ang di nila matibag-tibag na duo ni Jokic at Murray. Kaya dadaan talaga sa butas ng karayom ang Lakers bago nila makuha ang inaasam-asam nilang kampyonato.